Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1036, Pilosopiya ni Mo Chen. Gayunpaman, naunawaan ng lahat na upang maging isang malakas na cultivator, hindi maaaring maging maaway ng isang tao. Napakahalaga ng unang proseso ng recruitment ni na Emperor Shi at Emperor Yu. Si Mo Chen ay direktang alagad ng mga emperador, kaya kung gumawa siya ng anumang bagay na mabuti para sa mga kandidato, kailangan din itong alinsunod sa mga layuning itinakda sa frame para sa proseso ng recruitment. Kaya naman, nang sabihin ni Mo Chen na dadalhin niya sila sa isang magandang lugar, kakaunti lang ang nakadama ng pahinga. Ang karamihan sa kanila ay talagang naghahanda na sa pakikipaglaban, naghahanda para sa isang palasyo na iyon. Dinala ni Mo Chen ang mga kandidato sa isang palasyo na iba sa dinala sa kanila ni Hao Qinglin. Ang palasyo ay mukhang isang ilusyon at naglalaman ng isang partikular na enerhiya. Sa loob, ang mapang api na lakas ay dudurog sa iyong mga katawan. Ito ay katulad ng mga enerhiya na ginamit sa paglipad ng hagdan. It's not entirely the same though, inside, dadalhin ka ng mga ilaw sa iba't ibang lugar. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Lahat ay nagtataka kung ano ito ba ay isang deployment spell? Iba't ibang ilaw, iba't ibang lugar. Kung gusto mong maging mga alagad ng imperial na paglilinang at makakuha ng isa sa 81 palasyo, kailangan mong pumasok. Ang pagpasok sa palasyong iyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang o nakamamatay. Ngayon, maaari kang magpasya kung gusto mong kunin ang panganib o itigil na ito. Kung magpasya kang sumuko ngayon, maaari ka pa ring manatili sa Tiantay at magsanay ng kultibasyon sa loob ng 100 araw at magkakaroon ka ng pagkakataong mag-apply bilang isang pangalawang batch na estudyante. Iyon ay isang magandang lugar ayon kay Mo Chen. Uulitin ko, pwede kang pumili ng gusto mong gawin ngayon, pwede kang sumuko o kaya mong ilagay ang buhay mo sa kamay ng tadhana. Sabi ni Mo Chen. Bilang isang cultivator, wala akong kinakatakutan. Sabi ng isang tao at saka agad tumalon sa mga ilaw. Ang mga enerhiya ay mapang api. Boom! Inilabas niya ang purong chi, ngunit patuloy siyang inaapi ng mga enerhiya. Para siyang maso-suffocate. Ang lakas ay mas mapang-api kaysa sa hagdanan mula sa unang pagsusulit. Biz. Isang nakakatakot na tunog ang sumalakay sa kapaligiran at nawala ang kandidatong iyon. Tama siya. Ang mga cultivator ay walang takot. Sabi ng isa pa na sa katumalon. Maraming tao ang sumunod. Ganon din ang nangyari sa kanilang lahat. Ang presyon ay tila napakataas at pagkatapos ay dahan-dahan silang nawala. Hindi gumalaw si Lin Fang. Dahan-dahan niyang naramdaman ang mapang-apang enerhiya na iyon at kumunat ang noo niya. Naramdaman ni Lin Fang na ang tindi ng enerhiya ay iba sa bawat sandali. Nagkaroon ng pattern. Kung mas maraming mapang-api na enerhiya ang maaaring makuha ng isang cultivator, mas magiging mapang-api ang mga enerhiya. Sinabi ni Mo Chen na maaaring dalhin tayo ng mga ilaw na iyon sa iba't ibang lugar, sa palagay ko ay mag-iiba ang mga pagkakataon depende sa kung gaano tayo katagal mananatili sa mga ilaw na iyon. Isip ni Lin Fang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Qiu Yuzin. Yuzin, kapag nasa loob ka, subukang tiisin ang mga ilaw hanggat kaya mo hanggang sa hindi mo na talaga matiis. Sige. Sabi ni Qiu Yuzin na tumatango. Para siyang masuner ang bata. Lumakad si Lin Fang sa mga ilaw at sa isang iglap, isang nakakatakot na enerhiya ang nagpahirap sa kanyang katawan. Nakakatakot ang enerhiyang iyon. Hindi katakataka na maraming tao ang hindi nakatiis ng ganoon katagal. Sinundan ni Zuan Yuan si Lin Fang sa mga ilaw. Gusto niyang subukang makipagkompetensya muli kay Lin Fang. Sa loob ng ilusyon, natalo siya ni Lin Fang at pinatay siya. Kinailangan ni Zuan Yuan na ibalik ang kanyang reputasyon. Kung hindi, hindi na niya maibabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Walang pakialam si Lin Fang. Pinahiya na ni Lin Fang ang magkapatid na Yang at si Zuan Yuan. Siya ay nagkaroon ng kanyang paghihiganti. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maging alagad ng mga emperador at ang ranggo ng pinakamataas na kaya niya sa kompetisyon. Pagkatapos maging isang Imperial Cultivation Disciple, lahat ng taong gustong pumatay sa kanya ay hindi na magagawa, at least, ligtas na siya sa Tiantay. Ang mga enerhiya ay naging mas mapang-api, ngunit si Lin Fang ay mukhang relaxed. Hindi iyon naging mahirap para sa kanya matapos magsanay sa mahiwagang paglipad ng hagdan. Parami ng parami ang tumakbo sa mga ilaw. Ang ilang mga tao ay gumamit ng kanilang sariling lakas upang matiis ang presyon ng mas matagal. Karamihan sa mga tao ay kumbinsido na kung mas matagal silang maaaring manatili sa loob, mas mabuti. Kung hindi, pagkatapos ng paglipad ng hagdan, bakit sila dadalhin ni Mo Chen doon? Biz. 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 Maraming tao ang nawala. Mas kaunti ang mga makatiis sa panggigipit. Ang mga enerhiya ay nagiging mas mapang-api ngayon. Naramdaman ni Lin Fang ang ikalimang alon ng enerhiya na darating at ito ay napakatindi. Pinaikot niya ang lakas ng dugo niya sa buong katawan at ipinikit ang mga mata. Parang gusto niyang pagsamahin ang mga enerhiyang iyon at ang natural na puwersa ng lupa at langit. Sa paglipad ng hagdan, ang mga enerhiya ay maaaring magtulak sa mga tao palayo. Iba ang enerhiya na ito, pababa ang presyon, parang may mabigat sa likod. Patuloy itong bumibigat hanggang sa mag-teleport ka. Kalmadong naisip ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, ang presyon ay napakatindi. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pag-condensate ng mga enerhiya. Kung ang mga mapang-api na enerhiya ay biglang nawala, ang sarili niyang enerhiya ang magtutulak sa kanya patungo sa mga ulap.
Siguro ang mga lugar na pinapadala sa atin ay nasa langit. Isip ni Linfang. Binuksan niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo. Umangat muna ang lahat bago nawala. Ano man ang mangyari, hindi susuko si Linfang. Ang mga enerhiya ay malakas, ngunit hindi bababa sa ito ay kapaki-pakinabang upang magsanay sa ilalim ng paglilinang. Si Linfang ay walang takot. Hindi niya inisip ang paghihirap para lumakas. Naglaho ang lahat at sa huli, si Zuan Yuan at Linfang na lang ang natira. Tumingin si Mo Chen kay Linfang at ngumiti nang makita kung gaano siya tiyaga. Kawili-wili iyon. Sana maging mas malakas ka, anak. Ipinadala ng aming Panginoon ang aking kapwa-disipulo kay Ganyu para hanapin ka sa lahat. Isip ni Mo Chen. Iyon ang mundo ng paglilinang. Hindi nila iniisip ang karamihan sa mga bagay. Kahit na binigyang halaga ng kanilang guro si Linfang, kung hindi siya makapagtiyaga, kung gayon siya ay walang halaga. Kailangan niyang maging determinado na manatiling kawili-wili. Walang gustong mag-aksaya ng oras sa isang unmotivated o walang utang na loob na estudyante. Kung si Linfang ay nagsusumikap, igagalang siya ng emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1037, mga larawan ng mga emperador. Hindi nalampasan ni Zuan Yuan si Linfang, muli. Sa huli ay itinulak siya pataas ng mga lakas na nag-iwan kay Linfang bilang huli. Pakiramdam ni Linfang ay masusuffocate siya, nanginginig ang kanyang katawan. Sa wakas, naramdaman ni Linfang na siya ay bumangon at siya ay nawala. Biz. Para siyang inatake. Ang mga ilaw ay nagtulak sa kanya sa itaas sa langit. Sa isang iglap, nasa ibang mundo na siya. Laming-galing si Linfang sa paligid upang makita kung ano ang bago. May mga bato at pader sa paligid niya. May mga drawing, ukit at painting. Lahat sila ay mga portrait. Pambihira silang lahat. Isip ni Linfang na sumulyap sa mga larawang iyon. Ang lahat ng mga larawang iyon ay naglalaman din ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Naglakad-lakad si Linfang at pinagmasdan ang mga painting. Nabaling ang kanyang atensyon sa isang larawan ng isang lalaking mukhang sobrang agresibo. May hawak siyang palakol. Parang gusto niyang putulin ang buong mundo gamit ang palakol na iyon. Ramdam ni Linfang ang isang hindi kapani-paniwalang chi na nagmumula sa larawang iyon. Ito ay dapat na isang emperador. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at hinawakan ang painting. Agad niyang naramdaman ang pag-atake sa kanya ng lalaki gamit ang kanyang palakol. Para bang sinusubukan niyang putulin si Linfang sa dalawa. Binawi ni Linfang ang kanyang kamay at nagpatuloy sa paglalakad, nagulat pa rin sa karanasan. Huminto si Linfang sa harap ng isa pang larawan. Ito ay isang gwapo at cold-looking na lalaki. Siya ay may mga mata ng isang hayop. Mahirap kalimutan ang mga ganoong mata. Mabilis na tumalikod si Linfang. Ayaw niyang magsimula sa portrait na iyon ng masyadong mahaba. Ang kanyang makajos na kamalayan ay hindi sapat na malakas. Siguro si Emperor Shi at Emperor Yu ang nagpinta ng mga larawan na iyon. Isip ni Linfang. Bukod sa mga emperador, sino ang maaaring gumawa ng gayong makapangyarihang mga pintura? Lahat sila ay naglalaman ng isang explosive power. Bukod dito, lahat ng mga larawang iyon ay malamang na naglalarawan ng mga emperador. Kung hindi, si Emperor Shi at Emperor Yu ay hindi maglalagay ng ganoong nakakatakot na chi sa kanila. Ngunit bakit ilagay ang lahat ng mga kwadro na gawa doon? Mayroong daan-daang libong piraso doon. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang hindi kapani-paniwalang totoo. Iyon ay nangangahulugan na sina Emperor Shi at Emperor Yu ay personal silang nakakita. Ilan ang mga emperador sa lalawigan ng Bahwang? Siguro may mga emperador mula sa lalawigan ng Bahwang, Jiuyu at marahil mula sa banal na lungsod. Sigurado si Linfang na personal na nakita ni Emperor Shi at Emperor Yu ang mga taong iyon. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad at huminto sa harap ng bawat painting. Napakabilis, nalaman ni Linfang na ang mga painting sa isang pader ay iba sa iba. Kaunti lang ang mga painting sa partikular na pader na iyon, ngunit hindi gaanong naiiba ang mga ito kaysa sa iba. Marahil ay ipininta sila ni na Emperor Shi at Emperor Yu ng ganoon dahil hindi pa nila sila nakikita ng personal at umasa lamang sa kanilang mga alaala para ipinta sila. Tumingin si Linfang sa kanila at biglang nagkaroon ng nakikita. May isang larawan ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Mukha siyang demonyo at nakakatakot. Ang demonyong emperador. Nakita ni Linfang ang estatwa ng demonyong emperador sa palasyo ng Jade Emperor. Sa gilid niya ay isang babae. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang maganda. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng belo kaya hindi malinaw na makita ni Linfang ang kanyang mga ugali sa mukha. Marahil ang ibig sabihin nito ay hindi pa nakita ni Emperor Shi at Emperor Yu ang kanyang mukha. Mukha siyang walang emosyon at walang ekspresyon. Si Empress Shi ba iyon? Isip ni Linfang. Sa palasyo ng Jade Emperor, ang Empress Shi ay hindi naiiba. Gayunpaman, siya ay napakaganda, tulad ng isang ito. Sa palasyo ng Jade Emperor, ang mga estatwa ay nilikha mismo ng Jade Emperor. Inilarawan niya ang mga dakilang emperador na hinahangaan niya. Nag-iwan din siya ng note na nagsasabing namatay na ang Empress. Buhay ang tatlo sa dakilang emperador. Napansin ni Linfang ang isang painting na may napaka-partikular na chi. Kinilala ni Linfang ang tatlong buhay na demonyong emperador, tatlong katawan, tatlong uri ng paglilinang. Bukod sa tatlong emperador at dakilang emperador, may ilan pang larawan ng napakalakas at makapangyarihang mga tao. Hindi malilimutan ni Linfang ang mga taong iyon.
Marahil sila ay makapangyarihang mga emperador mula pa noong unang panahon. Siyempre, hindi alam ni Lin Fang kung may limitasyon ang buhay ng mga emperador at dakilang emperador. Hanggat hindi sila namatay sa labanan, hindi ba sila mabubuhay ng milyon-milyong taon? Hindi ba't nabubuhay pa ang mga emperador at dakilang emperador na nabubuhay noong unang panahon? Siguro sila ay immortal. May nakita si Lin Fang na katulad ng tatlong buhay na demonyong emperador. Parang sikat na sikat ang demonyong emperador, si Empress Shi at ang tatlong buhay na emperador. Hindi lang si Jade Emperor ang humahanga sa kanila. Kahit na hindi pa sila nakita ni Emperor Yu at Emperor Shi, hinahangaan din nila sila. Umasa lang sila sa kanilang mga alaala para ipinta sila. Isip ni Lin Fang na nakatingin sa mga painting. Hula lang niya. Hindi niya alam kung nasaan siya at kung bakit nandoon ang mga painting na iyon. Gayunpaman, nasisiyahan siyang tingnan ang mga kwadro na iyon. Sa lalawigan ng Bahwang, ang mga cultivator sa antas ng Zuan ay itinuturing na napakahina, ang mga cultivator sa antas ng Tian ay karaniwan, at ang mga Zun cultivator ay itinuturing na medyo malakas. Ang mga cultivator ay dapat na, hindi bababasa, mga emperador na hinahangaan. Pagkatapos, maaari silang magkaroon ng kanilang sariling mga alagad, kanilang sariling mga tagasunod. Maaari lamang hulaan ni Lin Fang ang tungkol sa mga emperador. Hindi sapat ang alam niya tungkol sa mga ito. Kapag ang isang cultivator ay umabot sa ganoong kataas na antas, malamang nananatili lamang siya sa mga tao sa parehong antas, na nangangahulugang iba pang mga emperador. Hindi maisip ni Lin Fang kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang emperador. Hindi niya alam kung saan sila nakatira. Ako ang pinakamatagal na nanatili sa mga ilaw at ngayon ay napapaligiran ako ng mga larawan ng mga emperador na may hindi kapani-paniwalang lakas. Kung magsasanay ako ng paglilinang dito sa loob ng ilang araw, malamang na malaki ang maitutulong nito sa akin. Isip ni Lin Fang. Si Mo Chen ay isa sa mga direktang disipulo ng mga emperador. Tila mataas ang tingin niya kay Lin Fang, tulad ng Sado o Hao Qinglin. Hindi pa rin maintindihan ni Lin Fang kung ano ang relasyon niya sa mga taong ito, kaibigan ba sila, magiging kapwa-disipulo, relasyon ba ng guro-disciple. Bukod pa rito, sinabi ni Mo Chen na ang mga lugar na iyon ay maaaring mapanganib. Ngunit sa silid na iyon, si Lin Fang ay hindi pa nakakakita ng anumang panganib. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1038, Kalamigan at Kamatayan. Hindi masyadong nagtanong si Lin Fang sa kanyang sarili. Sa kabuuan, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging mas malakas kaya ang pagsasanay sa cultivation ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ngayon. Makikinabang siya sa mga painting ni Emperor Shi at Emperor Yu. Naglakad si Lin Fang sa gitna ng silid at naupo na naka-crossleg kinuha ang kanyang Tianzuan na bato. Naramdaman ni Lin Fang ang lahat ng lakas ng mga painting ng malinaw. Na-visualize ni Lin Fang ang Emperor gamit ang palakol, ang malamig niyang mga mata, tila kaya niyang durugan ang mga kaluluwa ng mga tao gamit ang kanyang mga mata. Parang walang nang ahas na tingnan siya sa mga mata. Siguradong maraming bagay ang dapat pag-aralan doon. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang book spirit. Naramdaman ni Lin Fang ang kanyang paligid ng malinaw, malinaw at dahan-dahan, na nakikita ang lahat ng mga painting. Dahan-dahan lang niyang mahawakan ang gawaing ito. Napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang mga kwadro na iyon habang dahan-daang pamilyar sa mga ito. Ang mga enerhiya ay naging mas matindi. Kung pabaya si Lin Fang, aatakehin siya ng mga painting. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ginamit niya ang kanyang kamalayan upang pag-aralan ang mga kwadro na gawa, ngunit habang mas matagal niya itong pinag-aralan, mas nakakatakot ang mga enerhiya. Kaya nagpasya siyang magpahinga. Isang painting lang ang kaya kong pag-aralan. Kung nagawa kong pag-aralan ang lahat ng ito ay magiging hindi kapani-paniwala para sa aking paglilinang. Bulong ni Lin Fang. Sa totoo lang, isa lang sa mga ito ang gusto niyang pag-aralan ng detalyado at makabisado. Pero sa huli, iba ang ginawa niya. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na kailangan niyang gawing compact ang mga bagay. Ang pag-aaral sa kanila ng kaunti ay kapaki-pakinabang din. Di nagtagal, nagsimulang mag-aral muli si Lin Fang gamit ang kanyang Tianzuan na bato at ang kanyang espiritu. Unti-unti siyang lumalakas. Ang pag-aaral ng mga turo ng imperial ay magpapalakas lamang sa kanya. Bukod pa rito, hindi iyon mga ordinaryong larawan, ito ay mga larawan ng mga emperador na naglalaman ng mahahalagang aspeto ng kanilang sariling paglilinang. Pagkaraan ng 19 na araw, nakaupo pa rin si Lin Fang doon at hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Biz. Isang lakas ang lumitaw sa silid at ang chi ay naging mas matindi. Ito ay naging isang ipoypo at dahan-daang namuo sa paligid ni Lin Fang. Naramdaman ni Lin Fang ang lakas at binuksan ang kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Hindi maintindihan ni Lin Fang. Nakakatakot ang lakas. Kumunat ang noo niya. Senyales kaya ito na kailangan na niyang umalis sa lugar na iyon. Patungo sa lugar ng massacre, sa lahat ng paraan, lumabas ka ng buhay. Sabi ng isang misteryosong boses na mga sandaling iyon. Massacre Palace. Sa lahat ng mga gastos, lumabas ng buhay. Ang boses na iyon ay hindi boses ni Mo Chen. Malamang na sinentensyahan na nila ang mga kandidato para sa kanilang huling pagsusulit. Maraming tao ang mamamatay sa loob, ngunit ang mga nakaligtas ay magiging mga alagad ng imperial na paglilinang.
Pinalibutan ng mga enerhiya si Lin Feng nang mapagtanto niyang umaalingaw ang boses. Ibinaba niya ang kanyang ulo at napagtantong wala na siya sa palasyo. Siya ay nasa isang nakakatakot na bakanteng espasyo na puno ng enerhiya. Maraming tao ang nasa ilalim niya at lahat sila ay napapaligiran din ng mga enerhiya. Biz. Naramdaman ni Lin Feng na siya ay nasa isang espasyo, tulad ng landas patungo sa mahiwagang mundo kung saan naroon ang palasyo ng Jade Emperor. Boom boom. Bumagsak si Lin Feng sa lupa at bigla niyang naramdaman na lahat ng buto niya ay mababali. Nasaan ako? Isip ni Lin Feng. May mga maputlang ilaw at isang masamang chi. Kakaibang lamig din. Desolated chi. Nararamdaman ko ang ilang naliligaw na chi. Malinaw na naramdaman ni Lin Feng ang pagka-desolate chi, lalo na't na-absorb niya ito bago gamitin ang kanyang bestial consciousness. Ang enerhiya na nagdala sa akin dito ay napakalakas, marahil ito ay nagdala sa akin ng milyon-milyong kilometro ang layo mula sa Tiantay. Lugar ng patayan. Ang lugar na iyon ay marahil kung saan magaganap ang huling pagsusulit. Paano tatapusin ang pagsusulit? Isip ni Lin Feng. Nasaan ang libu-libong tao na nakita niya sa kalawakan habang dinadala doon? Malamang lahat sila ay nasa mahiwagang lugar na iyon kasama niya. Nagsimulang maglakad si Lin Feng, nang hindi alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang makita kung may iba pa ba at kung gaano kalaki ang lugar na iyon. Sobrang cold niya. Sumailalim ba sa masaker ang lugar na iyon? Slash. Nakarinig si Lin Feng ng isang matalim na tunog at bigla siyang napalibutan ng nakamamatay na enerhiya. Nakaramdam siya ng lamig ng yelo. Namatay ang mga tao doon at sigurado na siya ngayon. Napakalamig ng enerhiyang iyon na tila kaya nitong pumatay ng mga tao nang walang anumang pagtutol. Kaya lang nilang maghintay sa kamatayan. Paano ako mamamatay dito? Naisip ni Lin Feng na determinado. Bigla siyang naglabas ng ilang enerhiya. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng habang nakatalikod. Ang mga soundwave na ginawa ng kanyang boses ay naglalaman ng mga demonyong enerhiya at nagpayanag sa buong kapaligiran. Slash, slash. Kumakalat ang banayad na tunog sa hangin habang si Lin Feng ay napapaligiran ng napakalamig na enerhiyang iyon. Parang may nakikita siyang ibang tao doon. Sa sandaling iyon, isang dagger na puno ng malamig na enerhiya ang lumipat patungo sa kanya. Asar. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay at sinuntok ito. Boom boom. Naabot ng suntok ni Lin Feng ang isang tao, na tumalikod at tumakbo patungo sa isang kagubatan. Ikatlong Tianqi layer. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang Xiaoyao agility technique at napakabilis na kumilos para habulin ang taong iyon. Nagawa ng taong iyon na itago ang kanilang chi. Hindi naman siguro iyon ang pinadala niya doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1039, nakakatakot na lugar ng massacre. Nakakagulat, may mga tao sa loob ng gubat na iyon na kayang itago ang kanilang chi at tila napakalakas. Nasaan ako? Isip ni Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng na nasa loob siya ng isang ilusyon. Ang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi ay malamang na alam ang paligid. Gayunpaman, hindi pa talaga naiintindihan ni Lin Feng kung ano ang nangyayari. Kung ang kanyang makajos na kamalayan ay hindi naging sapat na malakas, ang pag-atake sa isang sandali bago ay pumatay sa kanya. Sa tingin mo makakatakas ka, malamig na sabi ni Lin Feng. Gumamit siya ng hangin para gumalaw ng mas mabilis. Kasama ng kanyang Xiaoyao agility technique, siya ay kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang kaaway ay hindi nag-iwan ng anumang bakas ng chi. Kailangang mag-ingat si Lin Feng, kung hindi, madali siyang mapatalon muli. Hindi katakataka na inatake ako ng cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi. Isip ni Lin Feng. Sinubukan niyang pakawalan si Chi para makita kung mahahanap niya ang kalaban. Alam ng taong iyon na hindi sila makakatakas kaya lumingon siya. Naramdaman ni Lin Feng na isa itong ilusyon, isang nakamamatay na ilusyon doon. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng habang naglalabas ng mga enerhiya at sumusuntok sa hangin sa kanyang harapan. Ang suntok niya ay naglalaman ng Demon Seal energies. Boom! Ang lakas ng Demon Seal ni Lin Feng ay naghigpit sa kanyang kaaway kaya halos hindi sila makagalaw. Nakalusot si Lin Feng sa ika-4 na layer ng Tianqi at ang kanyang kalaban ay may lakas ng ikatlong layer ng Tianqi, kaya hindi mahirap para sa kanya na makakuha ng mas mataas na kamay. Boom boom! Bumagsak ang taong iyon sa lupa at tumalsik ang dugo sa kanilang bibig. Slash! Ang taong iyon ay naglabas ng ice cold dagger energies. Dahil hindi masyadong malayo si Lin Feng sa kanila, mas lumalamig ang kanilang malamig na enerhiya. Mamatay. Malamig na sabi ni Lin Feng. Pinag-aralan niya ang mga ipininta ng mga emperador at naghanda para sa ilang mga labanan. Halos hindi makagalaw ang kanyang kalaban matapos masuntok. Boom boom. Gumagapang siya ngayon. Tinapakan ni Lin Feng ang kanilang braso at narinig ang mga kaluskos. Isang nakakakilabot na tili ang ibinigay ng kalaban. Bakit mo ako inatake? Tanong ni Lin Feng. Tiningnan siya ng kalaban ng masama at malamig. Dahil nandito ka, bakit mo natanong? Tanong ng kalaban. Nasaan ba tayo? Malamig na tanong ni Lin Feng. Kakaibang paraan ng tingin sa kanya ng kalaban. Paano nakarating doon si Lin Feng? Tsaka hindi niya akalain na matatalo siya sa mga kakayahan at ilusyon niya. Nakapatay na siya ng maraming tao, marami sa kanila ay kasing lakas ni Lin Feng, minsan mas malakas. Sa ilusyon, kadalasan ay mahirap para sa mga tao na mag-counterattack.
Gayunpaman, madaling naunawaan ni Lin Feng ang kanyang mga pag-atake at hinabol pa siya. Baka manhunter si Lin Feng. Hindi mo ba alam? Malamig na tanong ng kalaban. Hindi ko alam. Sagot ni Lin Feng. Paano ka nakapunta dito? Malamig na tanong ng taong iyon. May tanong ako sa'yo, sagutin mo ako, baka hindi kita papatayin pag sinabi mo. Sabi ni Lin Feng, na malamig din. Ano, baka hindi niya papatayin. May pagkakataon pa siyang mabuhay. Walang naawa doon. Paano magiging maawain si Lin Feng? Seryoso ka, kung patuloy kang magtatanong, magbabago ang isip ko. Malamig na sabi ni Lin Feng. Nasa ilalim tayo ng Huangxi, sa isang lugar na gawa sa apoy. Isa rin itong lugar ng patayan. Maraming napakalakas na cultivator at Imperial Cultivation Disciples ang pumupunta rito para magsanay. Pumunta sila dito para pumatay ng mga tao at maging mas malakas. Ito ay isang lugar kung saan magkakasama ang buhay at kamatayan. Dito, lumalaban ang mga tao para sa lakas, hindi para sa kaluwalhatian. Sabi ng kausap ni Lin Feng. Nagulat si Lin Feng. Siya ay nasa ilalim ng Huangxi, hindi nakakagulat na mayroong tiwangwang na chi. Ayon sa mga alamat, ang lugar na iyon ay nilikha ng ilang malalakas na cultivator mula sa lalawigan ng Bahwang. Nagsagawa sila ng malaking panganib upang likhain ang mundong iyon. Malaki rin ang pakinabang ng pagsasanay sa paglilinang dito. Lahat ng gustong maging isang Imperial Cultivation Disciple ay kailangang pumunta rito kahit isang beses. Kung mamatay sila dito, ibig sabihin hindi sila sapat na malakas para maging mga alagad ng Imperial na paglilinang. Mayroon ding ilang Imperial Cultivation Disciples na pumupunta rito para magsanay. Sila lang ang pwedeng pumunta dito ng walang restrictions. At ang mga emperador lamang ang maaaring magpadala ng mga tao dito. Ang mga alagad na kabilang sa mayayaman at makapangyarihang mga pamilya ay kailangang humingi ng pahintulot sa mga emperador bago pumunta rito. Sa makatuwid, kapag ang mga tao ay pumunta dito, sila ay walang awa at susubukan na patayin ang lahat. Kaya naman sinubukan kitang patayin. Sabi nung taong yun, iyon ay isang lugar ng masaker. Nagpunta ang mga tao roon upang pumatay. At ang mga gustong maging mga alagad ng imperial na paglilinang ay kailangang pumunta rito kahit isang beses. Hindi nakakagulat na pinapanta tayo ni Mo Chen dito. Kailangan nating patayin ang mga tao. Isip ni Lin Feng. Muli siyang nagtanong, gaano kalawak ang lugar na ito? Ilang malalakas na cultivator ang naroon? Kasing lawak ito ng isang lungsod. Tian level cultivators lang ang nandito, kung may Zun cultivators din, mahirap. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang kabuuan. May mga tao mula sa buong probinsya. Bukod sa Imperial Cultivation Disciples at mayayamang kabataang cultivator, kakaunti pa ang ipinadala dito. Sa makatuwid, sa palagay ko ay dapat mayroong isang dosina o ilang daan-daang libong tao. Sagot ng kausap ni Lin Feng. Paano tayo makakalabas? Tanong ni Lin Feng. Nanatiling tahimik ang isa, sabihin mo sa akin ang totoo, kung sa tingin ko ay nagsisinungaling ka, papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Malamig na sabi ni Lin Feng. May impresyon siya na natatakot ang kanyang kausap. Ang mga cultivator ng unang layer ng Tianqi ay kailangang pumatay ng 10 tao dito. May mga taong nagbabantay sa teritoryo at mga altar ng sakripisyo, kaya kailangan mong dumaan sa kanila para makabalik sa teritoryo ng iyong imperial. Kung nakalusot ka sa pangalawang layer ng Tianqi, dapat kang pumatay ng 20 tao, at iba pa. Ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Tianqi ay dapat pumatay ng 90 tao. Sabi ng kausap ni Lin Feng. Kinailangan ni Lin Feng na pumatay ng napakaraming tao para makabalik. Hindi nakakagulat na ang lugar na iyon ay isang lugar ng patayan. Ayaw niyang sabihin kay Lin Feng dahil baka patayin siya ni Lin Feng. Iyon ay magiging isa sa 40 pababa. Kaya kailangan kong pumatay ng 40 tao para makabalik. Isip ni Lin Feng. Napakalupit. Upang maging isang alagad ng imperial na paglilinang, upang maging isang talagang malakas na cultivator, kailangan niyang yurakan ang mga buto at bangkay ng ibang tao. Sa lugar na iyon, maaaring mabuhay o mamatay ang isa, ngunit kailangan nilang maging isang mahusay na mangangaso. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ang aming labanan ay makakaakit ng mas maraming tao. Sabi ng kausap ni Lin Feng. Maraming tao doon at ang mga mahihinang tao ay kailangang mag-ingat upang hindi mabiktima. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1040, Hunting. Tumanggo si Lin Feng. Bahagi ng pagsusulit ang maging alagad ng imperial na paglilinang. Kung makatagpo siya ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Tianqi, siya ay nasa mortal na panganib. Nariyan din ang mga alagad ng imperial na paglilinang na madalas pumupunta upang magsanay. Inalis ni Lin Feng ang kanyang paa sa braso ng kanyang kausap. Nagulat siya at sinabing, "Salamat. Ilang tao ang napatay mo sa ngayon?" Tanong ni Lin Feng. 18. Tumanggo si Lin Feng. May 12 katao pa ang dapat patayin ng kanyang kausap bago umalis. Sa Tiantai, mayroong 1,000 kandidato, na lahat ay kailangang pumatay ng ilang dosenang tao. Siguro sa huli, wala pang 81 sa kanila ang makakalabas. Magkasama tayo. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Kumunat ang noo ng taong iyon. Ayaw mo, parang natakot bigla yung taong yun. Walang mabait doon. Kung hindi siya sumunod, baka patayin siya ni Lin Feng. Hindi, walang problema.
Nakikitira ako sa iyo. Sabi ng kausap ni Linfang. Ah. Sa di kalayuan, may sumigaw ng nakakatakot. Hindi ito kalayuan sa kanila. Doon. Sabi ni Linfang. Walang pakialam ang bagong partner ni Linfang, mukhang malakas si Linfang. Nakakagulat na mabait din si Linfang, hindi niya ito pinatay. Slash. Naglakad lang sila ng ilang metro bago sila nakarinig ng isa pang tunog. Tumigil muli si Linfang at sumimangot. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin, may nanghuhuli yata sa atin. Sabi ng bagong partner ni Linfang. Parang natatakot siya. Siya ay nanghuhuli ng iba sa ngayon at ngayon ay mayroon siyang sensasyong hinahabol siya ng mga tao. Nagsisimula na ang bangungot. Gayunpaman, si Linfang ay nanatiling tahimik at nagpatuloy sa paglalakad na parang wala siyang sinabi. Mukhang napaka-relax niya. Akala ng taong iyon. Lalong tumitindi ang mga enerhiya. Slash. Sa sandaling iyon, isang matalim na tunog ang kumalat sa hangin. Boom. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamao at sinuntok ang hangin, naputol ang pag-atake. Slash. Isang bulaklak ang lumitaw sa kanyang harapan, at mukhang kakaiba itong mapanganib. Si Linfang ay tumakbo pasulong at sinuntok muli ang hangin. May nahulog at tumalsik ang dugo. Patay na ang taong iyon. Patay na siya. Ang bagong partner ni Linfang ay namangha at namutla. Hindi niya nakita kung sino ang pumatay sa taong iyon. Malamang kanina pa niya naramdaman ang kanilang chi. Naglakad si Linfang patungo sa bangkay at pinahit ito gamit ang kanyang paa. Ang lalamunan ng taong iyon ay nahiwa ng isang matalim na talim. Nanatiling tahimik si Linfang at nagpatuloy sa paglalakad. Napapaligiran siya ng isang maputlang puting liwanag at isang malamig na chi. Parang natatakpan ng snowflakes ang katawan niya. Hindi natin matutuloy. Ito ay isang patay na dulo doon. Sabi ng bagong partner ni Linfang. Nagpatuloy si Linfang. Sumama ka sa akin. Sabi ni Linfang na napalingon. Ang kanyang bagong partner ay patuloy na umiling at sinabing. Hindi ako makakasama sa iyo. Alis na ako. Magkita tayo muli. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo palayo kay Linfang. Bumalik. Sigaw ni Linfang. Gayunpaman, kumilos ang lalaki na parang hindi niya narinig at tumakbo palayo. Slash. Isang sinag ng liwanag ang lumipat sa malayo. Tumalsik ang dugo at bumagsak ang lalaking iyon. Hunters of Darkness. Iyon ang huling salita ng lalaki. Kahit na sinabi ni Linfang na kaya niyang patawarin siya, nahuli siya ng ibang tao ngunit. Walang tao doon. Parang wala sa gubat na iyon. Walang nakitang tao si Linfang. Ang mga lakas na ginamit niya upang patayin ang taong iyon ay nagpapaliwanag sa kapaligiran ng wala pang isang millisecond, halos imposibleng masubaybayan. Mga mangangaso ng kadiliman. Bulong ni Linfang. Sa isang iglap, nakapatay na siya ng ilang tao sa paligid niya, ngunit hindi niya sila nakita. Walang pagpipilian si Linfang kundi ang maging malupit doon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad ng mahinahon. Hindi na nabigla si Linfang sa kamatayan. Napakaraming tao ang napatay niya sa buhay niya. Ang mga snowflake ay lumulutang sa paligid niya. Walang makakaapekto sa mood ni Linfang. Ang mga snowflake ay lumulutang sa kanyang paligid at nakaramdam siya ng kalmado at katahimikan, na parabang naglalakad siya sa isang parke. Slash. Isang malamig na ilaw ang lumitaw. Biz. Kasabay nito, lumitaw din ang isang walang laman na lakas ng espasyo. Kumalat ang mga tunog sa hangin. Ngunit si Linfang ay hindi naapektuhan, siya ay nagtatago sa kanyang ilusyon ng nyebe. Boom boom. Pagkatapos, biglang nawala ang kanyang walang laman na ilusyon sa espasyo. Si Linfang, na kanina pa kalmado, ay biglang nagmukhang mapagbantay at naglabas ng sword energies. Mamatay. Boom boom. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Isang hindi kapanipaniwalang dami ng sword energies ang sumalakay sa kapaligiran. Kasabay nito, sinuntok ni Linfang ang hangin sa paligid niya, ngunit wala pa rin siyang nakikitang sinuman. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Mula sa dilim, may dumaing sa sakit. May iba pang banayad na tunog, at pagkaraan ng maikling panahon, ito ay naging kalmado muli. Wala na talagang tunog. Si Linfang ay hindi gumagalaw at ibinaba ang kanyang ulo. Nagkaroon ng dugo. Kumunat ang noo ni Linfang, napagtanto niya ang nangyari. Mga mangangaso ng kadiliman. Mga anino. Walang nakitang tao si Linfang. Mr. Kong. Biglang nagmukhang seryoso at solemne si Linfang. Naalala niya ang Yunhai sect at ang matandang lalaki sa kabundukan na nagsakripisyo ng sarili para iligtas si Linfang. Ang diwa ni Mr. Kong ay isang anino. Kaya niyang pumatay ng mga tao nang hindi nakikita, tulad ng taong iyon kanina. Baka may shadow spirit ang taong iyon tulad ni Mr. Kong. Pumirma si Linfang at nagpatuloy sa paglalakad. Ang lugar na iyon ay hindi kapanipaniwala.